mas lalo namin dito, mas lalo namin nalalaman yung mas lumalalim yung samahan. So hindi siya malabong mangyari, pero ngayon hindi namin iniisip. Pinakilalawan ba siya sa parents? Opo, meron na ng bonding ng family at saka family. Kumusta ang pagtanggap ng family mo sa kanya? Happy sila kay Francine, saka lagi nilang sinasabi sa akin. Lagi sila na kasama kami ni Francine. Paano naman ka tinanggap ng family ni Franz? Sobrang laking tiwala sa akin, pamilya. Sobrang laking, alam mo yun, parang hindi naman siya responsibilidad, pero kailangan kong gawin. Kasi ganun sila kabuting tao sa akin, ganun nila ako iniintindi, ganun sila kasuporta sa aming dalawa ni Francine. And yun yung ayaw kong mawala, kasi pag nawala yun, mahirap. Pero last na lang, yung napanood ko kasi very touching, 500 pesos. Yeah. Yung 500 pesos mo, kumusta na ang kwento nito? Tumubo na yung mandaan ko. Ang ganda ng kwento tumubo na, yabang no? Pero hindi. Ngayon nga, ito mo, nandito ako. Hindi ko ina-expect to. Nung pag-abot sa akin ng papa ko ng 500, hindi ko ina-expect na interviewin ako nung kayo po. Hindi ko ina-expect na nangyari sa akin to. Pero ito, nandito ako. Yung 500 na yun, siguro nagsilbing haligi yun sa akin. Kasi kung wala yun, hindi ako makakapunta ng Cubao, ng Araneta para mag-audition. And ngayon, nadagdagan siya. May farm na. 5 million na? Mga ano lang, 1.5. Pero ang laki ng pagbabago na sa takbo ng buhay ninyo. Ano yung mga nabago? Marami. Tulad na? Marami. Bigyan mo ng kabuhayan. Unang-una, nakakabili ako ng damit na gusto ko. Kapag-aral ko sa maayos na school yung mga kapatid ko, nakakabili rin sila ng mga gamit nila, hindi katulad dati. And si Papa naman, lahat ng gusto niya ng kambing, gusto niya ng baboy, nakikita niya. Si Mama naman, ine-enjoy yung mga appliances sa bahay. Ganun, ine-enjoy yung paglinis ng tiles namin sa nandun, si Mama, ine-enjoy na yung aircon. Dati ba, anong klaseng pamumuhay meron kayo? Kami, typical na mamamayan lang kami lang. And hirap din kami sa buhay. 10 ang ulam namin, Lucky Me lang, noodles. Isa, hati kami 3 magkakapatid. Lalagyan lang ng itlog. Yun, ganong level yung buhay namin. At hindi mo kinahihiya yung kahirapan? Oo, hindi, no? Ba't mo ikakahiya? Dito ako natuto, dami ko natutunang bagay. Maagang edad pa lang, namulat na ako sa totoong mundo. And yun yung kahit saan ako magpunta, dala ko yun. Siguro yung kahit saan ako mapunta, ang turo sa akin kasi ng lola ko, kahit saan kadali ng panahon, siguraduhin mo mabubuhay ka. Marami ang nagsasabi na sa kabila ng edad mo kaya tumutulong ka, gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa. Ano yung mga kabutihan ginagawa? Siguro, paano ba? Unang-una ko kasi ito yung, ang dati kasi, sabi ko pag naging artista ako at pala rin ako, lahat mararanasan ko ano yung naranasan. Lahat ng kamag-anak ko, minsan ko mararanasan kung anong nararanasan ko. Ako, mga kapatid ko nasa bahay lang. Ako, pupunta ako ng ibang bansa. Kumakain ako sa mga hotel ng mamahalin. Sabi ko, kailangan masubukan din ito ng mga pinsan ko. Then, lagi kong pinabalik. Ito, story lang na parang feeling ko yabang. Pero tumutulong ako na on the spot. Kasi kagaya nung meron akong suki na dating pinagbibilang ko ng siomai. Tapos one time, nung artista na ako, nakita ko siya. Then sabi ko sa kanya, pamigay mo yung siomai mo. Matanda na siya. Pamigay mo yung siomai mo. Bayad na yan. Yun yung lagi kong binibili ng siomai, nag-audition ako ng TV.
Sabi ko sa kanya, Lord, sabi ko kay Lord, pag ako pinag-artista ko, babalikan ko si tatay. Sabi ko. Binalikan mo? Binalikan ko. Ano reaction niya nung balikan? Una, hindi niya ako nakilala kasi nga baka hindi nanonood si tatay. Pero sabi ko lang tayo, okay na yun tayo. Yun yung mga paraan, mga maliliit, small act. Kasi, malaki po ang responsibilidad ko rin bilang hindi naman responsibilidad dahil hindi naman binigay sa akin nila mama na responsibilidad. Pero panganay ka, di ba? Yeah, panganay ako. Pero yung mga priorities ko nandito muna sa isang lugar. Saka hindi pa po ako sobrang yaman. Siguro kaya kong tumulong sa pero hindi pa po ako yung sobrang yaman. Kaya hopefully matupad ko yung pangarap ko ang pinaka-dream ko, mapuntahan ko yung mga bata na nasa yung mga cancer. Gusto ko silang madalaw. Anong feeling mo? Sikat na ka na rin? Hindi ako sikat. Hindi yung totoo yun. Hindi ako sikat. Last na lang po Anong feeling mo? Hindi ako sikat. Siguro, hindi ako makapaniwala. May mga gabi na bago ako matulog, Lord, grabe, kakatapos ko lang mag-mall show. Ang dami sumisigaw ng pangalan ko. Ganun na pala talaga yung meron ako ngayon. Kasi minsan, naglalakad ako sa kalsada lang, sa gilid lang ng kalsada. Ay, artista pala ako. Tapos minsan nasa kotse ako, ba't sila nakatingin sa kotse? Anong meron? Artista. Actually po, hindi naman po nawala eh. Talagang magkaibigan naman po talaga. Kaming apat magkaibigan. Pero syempre, wala naman po perfecto eh. Wala naman po smooth lang palagi. Syempre, lumalaki kami. Lalo na before, syempre magkakaroon kami ng mga tapunan. Bata pa kami. Ngayon wala na, may kanya-kanya na kami ginagawa. Kami ni Francine, kakatapos lang namin mag-fracture. Silang dalawa hindi kaya sa kami. Ngayon, ongoing na sila. Dati nagsimula kami sa Gold Squad, sa Academy dito. Ngayon, kahit pa paano, may blessings kami, 4 na natatanggap. So ako happy ako. Sabi din happy ako sa kanilang tatlo, sa kay Francine, kay Kyle, kay Blight na patuloy pa rin tinutupad kung ano yung mga napag-usapan namin before ng mga dreams na. Nakausap na ba kayo natin? Kung sa kayo, nakakausap mo ba? Kakausap kami dito. Bakit naman wala na communication? Nag-usap kami kapag nakakasunod sa ABS, gano'n, pero Si Kyle, nakakausap kayo. ako po kami ni Kyle, yeah. Ito na lang, na-broken hearted si Andrea, ano lang yung feel mo about that? Mabigat yung pinagdaanan niyo nung nakaraan. Siyempre, hindi ko naman alam yung buong kwento. Okay, right. Hindi ko alam yung buong kwento. So, wala daw akong sasalita ng patapos. Pero, sana mahanap niya yung lalaki talagang magpapasaya para sa kanya. Nalungkot ka for her. Nalungkot ka para sa kanya. Dahil matindi rin yung pinagdaanan niya. Nakaraang break, heartbreak niya. Kung nalungkot ako, mas more on, hindi ako nalungkot, pero paano ko ba sasabihin? Hindi ako nalungkot eh, mas parang paano ko ba? Mahirap no? Oo nga eh. Siguro sumagi lang sa isip ko. Na lalo na nakita ko sa mga social media na nangyari. Sumagi lang sa isip ko na ano kayang nangyari talaga, bakit ganito. Pero hindi mo naisip na i-message siya to comfort her or di ba alam mo yun, bilang kaibigan dati. Para sa akin kasi rule ko kasi yun eh. Na? May rule ako sa sarili ko bilang lalaki na hindi ko pinakain yung salita. Hindi mo kinakain yung salita. So, hindi ko siya minessage pero nung one time na nagkasalubong kami sa parang premiere, nung Unbreak ata. Unbreak. Kaya nagbatihan kami, sabi ko na, kamusta ka na? Ganun sana okay kasi yung dalawa ni Kyle kasama nun. Yun po, pag nagkakatagpo kami sa ABS, Gold Squad pa rin naman po kami. Pero sir, are you happy na parang love din na uli sila ni Kyle? Opo, support ako sa Kyle Drea. Sila naman talaga bago magka-Sed Drea, Kyle Drea po ang nandyan. Yun na, happy ako na sila ang nagka-pair, diba, kaysa ibang mga partner ni Kyle, ibang mga partner ni Blight. Mas better na silang dalawa. Parang rigo doon na. Thank you, sir. Thank you, sir.
Hindi, yun po, sobrang saya ko kay Francine. Content. Ano bang real score nyo? Ano po? Real score.